Sabi ko talaga, ay, ito na, triumph ang gagawin ko sa buong buhay ko. Gumaling ako doon, 3 yung pwesto ko, ang dami kong benta, milyon-milyon ang benta ko. Nasa millionaire's row ako. Milyon yung benta, pero hindi milyon yung kita. Milyon yung utang. So inuutang ko yung triumph, tapos papautang ko doon sa mga taga-benta ko. Tapos ipapautang din nila. Ang bili-bili, di ba? Alam niyo bakit? Kasi wala silang balak magbayad. Pero, kaya siya mabili, kasi meron kaming linya. Linya namin ganito, sabi namin, ang tibay ng Triumph. Kahit na, totoo ba yun? Yes! Ang daming taga-Triumph dito. Kahit taubusin mo lahat ng sama ng loob mo sa paglalaba, hindi nasisira. Sira na ang dede, buo pa ang bra. Sabi ko, ito na talaga ang pinakamagandang business. Maganda naman, kaya lang utangan. Kumikita dapat ako ng 200,000 noon. 20s pa lang ako. Kaya lang, pag kumita ka, pag may hindi nagbayad, aabono ka. Triumph ang business ko, naging abono. Ang ganda sana. So, sabi sa akin, dahil mahilig ako sa business, sabi sa akin, ay, itindan mo na lang yung intra. Yan ang businessin mo. Kasi maganda yung intra. Siyempre, mayabang ako. 3 yung pwesto ko, di ba? Kumikita na ako ng malaki. Sabi ko, ay, ayoko niyan. Pang matanda yan. Herbal. 20s lang ako, 31 nga ako noon. Tapos sabi niya, tignan mo. Sabi ko, ayoko. So umalis. Sabi ko, wow, naka-reject ako. Kinabukasan, lifestyler nandiyan na naman. Sabi, good morning! Ang lifestyler, hindian mo yan, bukas nandyan na naman yan! Tapos, hindi mo alam bakit siya masaya, nakangiti. Hinindihan mo na, nakangiti pa. Tapos sabi ko, para tumigil na itong nagtitinda ng intra sa akin, bibilan ko nga. Binilan ko ng 4. Akala ko 300 lang Diyos! Binilan ko. Ay, nako. So, 1,000 plus. Sabi ko, siguro ending na to. Nabilang ko na di ba? So, nawala na. Pag nung gabi yun, sabi ko, inumin ko na kasi mahal. Ininom ko. Hindi niya alam, may ulcer ako. Hindi ko rin alam na mapapano yung ulcer ko. Food supplement Alam niyo, 1 month of taking, nawala yung pain ng ulcers ko. Yung nanay ko, high blood. Pag ako ang anak mo, maha-high blood ka talaga. After 1 month of taking intra, normal yung BP. Pinakamatindi yung kapatid kong naging doktora. Naku, hindi nabubuntis yun. May asawa yun. May asawa. After 4 months of taking intra, 4 years siyang nagtatry magkaanak, 4 months taking intra, nabuntis siya. Ulitin ko, kailangan may asawa. Alam ko yan. 24 years na akong nag-intra. Alam ko yan. Ang ganda talaga ng product. Sabi ko, bibili ako ng bibili. Ano naman, di ba? Health is wealth. Mas importante, healthy ka. Hindi na ako magbi-business. Ayoko mag-business. Basta healthy ako. Bili ako ng bili. Yung sa pagbili ko, every time bibili ako, ina-expect ko, mag-quit yung nagbebenta sa akin. Sabi ko, malapit na yan mag-quit. Hindi yan magtatagal. Mawawala din yung business na yan. Networking Yung mga networking, hindi nagtatagal yan. So, bibili ako, tinitignan ko kung mag-quit siya. Kung may business pa siya. Kaya lang, tuwing pupunta ako, ang ganda ng kwento. Sabi niya, ay, pumunta kami sa Pampanga, ang dami nag-sign up. Hindi pa rin nag-quit. Ang ganun, ika-6 na buwan na, nabuwag na talaga ako kasi 6 na buwan pa lang siya, nag-renovate na ng bahay, nagkaroon na ng pajero, may 300,000 na cheque. Sabi ko, yung matigas kong leeg, lumambot. Sabi ko, kuya, paano ba yan? Sabi niya, punta ka sa Pampanga. Gusto ko sabihin sa kanya, andito na nga tayo sa Alabang. Papupuntahin mo pa ako sa Pampanga. Pero hindi ako nakaangal. Alam niyo bakit?
300,000 yun. Ano ba naman yung Pampanga na pupuntahan ko? So pumunta ako sa Pampanga, presentation. Talagang sabi niya, hanapin mo yung mga director doon, yung mayayaman doon. So pagpunta ko doon, yung venue, karinderya. Hindi ganito. Tapos yung mga katabi ko, mga mukhang naka-sando, naka-t-shirt, tapos naka-chinelas. Farmers eh. Tapos sabi ko, asan dito yung mga mayayaman, yung mga director? Wala naman mukhang director. Tingnan niyo yung mga katabi niyo kung mukhang mayaman. Mga ba mayaman yung mga katabi niyo? Judgmental kayo? Makatawa kayo? Sabi ko, wala namang mukhang mayaman dito. Pero alam nyo, ito yung nakita ko eh. Ito yung nakita ko, dinodrawing ito. Sabi, pwede daw ako kumita ng kalahating milyon, 1 milyon, isang buwan. Aba, kung kikita ako ng ganyan, yung isip ko, nangarap na ako. Sabi ko, makakabili na ako ng kotse, makakapagpatayo na ako ng bahay. Sabi ko, makata-travel na ako sa ibang bansa. Nakaupo ako dyan, wala akong naintindihan, nakita ko yan, puro pangarap na lang nasa isip ko. Sabi ko, eto na. Gusto ko talaga kasing yumaman eh. Sino ba gusto yumaman dito kagaya ko? Alam niyo bakit ko gusto yumaman? Kasi yung nanay at tatay ko, pangarap nila mag-graduate ako ng college. Dahil sila hindi nakatapos, elementary at saka high school lang. Gusto niya makatapos kaming lahat magkakapatid. Yung dalawang kuya ko nag-graduate na ng college. Ako, nag-drop out. Sobrang disappointed yung nanay ko sa akin kasi ang tingin niya sa akin matalino ako. Tapos hindi ako nag-college. Sabi niya, pinagampasan namin ang katawan namin sa pagtatrabaho. Magda-drop out ka lang pala. Ikaw, bata ka, tigas ng ulo mo. Sabi niya, magtutulak ka ng kariton. Wala kang makukuhang matinong trabaho. Magmula nung gusto ko talaga yumaman, kung ano na yung pinasok ko. Nagtrabaho ako sa private, nag-OFW ako. Yun nga, akala ko sa Triumph, doon ako yayaman. Dumami nga utang ko doon. Kaya pagdating ko dito, nung nadinig ko to, sabi ko, ito na. Yayaman na ako. Ito na. After presentation, sabi ko, yayaman na ako. Kuya, paano ako sasali dyan? Sabi niya sa akin, bumili ka ng instant. Yan, ganyan ako, tumahimik ako. Pag bumibili ng instant, tumatahimik. Sabi ko, sa Triumph, nakakautang ako, di ba? Sabi ko, kuya, wala lang akong cash ngayon. Pautangin mo ko. Gagawin ko talaga yung business. Pautangin mo lang ako. Sabi niya sa akin, Peng, walang utang dito. Kung gusto mo, mag-instant ka. Kung ayaw mo, wag mo. Nakakautang na ako ng milyon-milyon eh. Tapos ito 100,000 lang, ayaw ko pautangin. Nasaling talaga yung pride ko. Sabi ko, ayoko niyan. Saktan ako. Pag wala kang pera, madali ka masaktan eh. Lumayas ako, sabi ko, scam yan! Nilayasan ko sila. Kaya pag merong umalis dito, at sinabing scam to, isa lang ang ibig sabihin nun. Walang pera yan. Sabi ko, kakalimutan ko na yung scam na yan, kakalimutan ko na yan. Tulog na ako sa gabi, tulog na ako. Kaya lang di ako makatulog. Merong talagang buhay itong ladder of success na ito, hindi ako makatulog. Pag dilat ko ng mata ko, yung buong bahay namin, pati kisame, ladder of success. Warning! Karamihan ng nakakita nito, hindi nakakatulog sa gabi. Nangyari ba sa inyo yan? Grabe. Sabi ko, kailangan ko makapag-umpisa. Nagtawag ako sa classmate ko. Sabi ko, pautang, emergency lang. Nung narinig yung emergency, nalimpungatan. Pinautang ako! Sabi ko, yes! Kinabukasan, excited na ako. Yayaman na talaga ako. Eto na! So, credit card yung pinautang. Sinwipe ko yung credit card ko. Ayun! Naging direct distributor ako.
direct distributor. Binili ko yung sa nanay ko at saka sa akin. Dalawa kami, naging direct distributor. Ako ang downline niya. Ako lang, bukod tanging downline ng nanay ko. Naging isa. Inilid ko yung business. Siyempre, dalawang instant yun. Ang dami nun, di ba? Imbis na natuwa ako, nayayaman ako, nangatog yung tuhod ko. Sabi ko, paano ko babayaran to? Ang dami nito. Hindi ko alam paano ibenta ito. Buti na lang. Buti na lang. Sabi ng mentor ko, Peng, huwag ka mag-alala. Sabi niya, sasamahan kita, tutulungan kita, tuturuan kita. Nung nadinig ko yung tuturuan, sabi ko, yes, may magtuturo sa akin paano yumaman. Yun ang pinaka-importante sa akin. For many years, I've been looking for a mentor who will teach me how to become rich. Wala nagtuturo. Ang dami ko nakitang mayaman. Pero hindi ako tinuturuan ng step by step. Sabi sa akin, tuturuan kita step by step. Sabi ko, gagawin ko yan. Naging katulong ako, naging empleyado ako. Lahat ng utos sinunod ko. Hindi ako yumaman. Ito susundin ko lahat. Ang daming pinapagawa sa akin. Yung ganito, pag masaya daw na ganito, at gusto ko rin yung sinabi, sigaw daw ako ng yes! Ganyan, lakas ah. Nakagulat ah. Tapos yung batian namin, kahit anong oras, ano yan? Talagang energy nyo ah. Kaya ako, excited ako talaga lahat. Sabi, kausapin mo lahat ng tao. Lahat ng tao kausapin mo. Kinakausap ko talaga lahat. Kahit sino pa yan, kahit nagsisimba ako. Tapos may narinig akong umubo, sinusundan ko talaga yun. Talagang kahit sino yung dalawang height, yung 5'6", 5'7", 5'6", sundan ko talaga lahat yan. Kausapin ko lahat. Wala akong pinalagpas. Dami kong kinausap. Sabi, kausapin mo ng kausapin, yayaman ka. Kausap ako ng kausap. Intra-lifestyles. Alam niyo kung anong nangyari? Ang daming hindi naniwala. Punta ako sa upline ko, sa mentor ko. Sabi ko, kuya, ang dami ko kausap. Hindi sila naniniwala. Sabi niya, Peng, talaga, nararanasan mo na yan? Ngumiti. Sabi ko, bakit kuya? Yayaman ka na! Sabi ko, shucks, pag naranasan pala yun, yayaman na! Tapos sabi ko, samahan mo naman ako, kuya, samahan mo naman ako. May kakausapin tayo. Yung mga nakasimangot, ayaw talaga gumiti. Sabi ko, ganun, samahan mo ako kausapin natin. So, sinamahan niya ako. Masungit talaga, hindi talaga ngumingiti. Sabi ko, naku, kahit pala kasama ko yung upline ko, ganito, masungit, na nare-reject pa rin kami. Nung tignan ko yung upline ko, nakasmile pa rin siya. Tapos nung umuwi kami, sabi ko, kuya, ba't ang saya-saya mo nakasimangot nga yung kausap natin. Alam niyo, sabi niya sa akin, hindi mo ba nakita? Malapit na sumali! Saya-saya, malapit na! Sabi niya, yung mga nakasimangot na yan yung mga sasali! So talagang ganun ako pag yung mga ini-STP ko, yung mga kinakausap ko, pag nakasimangot, napapangiti ako kasi, ay malapit na! Malapit na! Gusto ko, nadala ko yung damdamin na yan. Pag nakasimangot, ang saya-saya ko. Lalo ako napapangiti. Alam niyo kung ano nangyari? Sumasali talaga. Sumasali. Huwag mo lang tantanan. Balikan mo ng balikan. Alam niyo bakit? Nauubusan din sila ng excuse. Minsan, di ba, namatay yung kapitbahay, namatay yung likod bahay, namatay na lahat ng kapitbahay. Nauubusan ng excuse. Sasama din talaga. Pag nakarating na dito, ay, iniuupo namin sa harap.
Siyempre, kahit naiihi yan, di makaalis, naiihiya. Di ba? Kahit sasali na yan. At saka mamaya, kahit na umuwi kayo, hindi kayo pauwi ng mga distributor na nag-invite sa inyo. Hindi kayo paupuin ulit kayo dyan. Uulitin yung buong hope sa inyo. Alam niyo bakit ganyan ang lifestyles distributor? Kahit pa ulit-ulit kami, di kami napapagod, energy namin hanggang langit. Alam niyo bakit ganyan kami? Yung saya na nararamdaman namin dito, gusto namin maramdaman nyo din. Kaya sumasali yung nakasimangot. Alam, kasi inggit na inggit sa amin. Yung mga, ang dami dito, first time nakabili ng brand new car. First time. Nagtrabaho sa employment, ilang taon, hindi nakakabili, manager, hindi nakakabili ng brand new car. Ilang buwan dito sa lifestyles nakakabili. Brand new car. Alam niyo kung ano nakalimutan nila? Hindi pala sila marunong mag-drive. Paglabas sa casa, bangga. Pero alam niyo, nakangiti pa rin yung mga yan. Di ba yung mga nabangga, nasagit, talagang makikipag-away yun eh. Hindi mo ba ako nakikita? Hindi mo ba ako nakikita? Di ba ganyan yan? Ay, pag lifestyler, iba. Sabi, bangga, shucks, ano yung kotse niya? Ano yung kotse niya? Silitin. Tapos pupuntahan, ay sir, pasensya ka na. Mamaya, prospect yan, tapos sa katinginan. Imbis na galit, mamaya, nag-sign up na. Ang saya talaga mag-lifestyles. Pero mo 24 years na ako, pa 25 na, hanggang ngayon excited pa ako. Eh yung mga nagtatrabaho sa gobyerno at saka sa private sectors, pag 25 years na, pag papasok yan sa opisina, iba na. Ang bigat mo ng paan yan. Ganyan-ganyan na. Tapos, uupo sa table. Asan yung pipirmahan ko? Eto na, sir. Dami. Tapos gano'n. Di ba, sir? Oo, kayo masaya dito sa lifestyles. Kung ako sa inyo, kung kaligayahan ang hanap nyo, wag na kung saan-saan. Sa lifestyles na lang. Daming pera dito. So, ganun. Ang tanong ko sa inyo, ito na. Alam ko matagal na kayo sa trabaho nyong yan. Ewan ko kung ilang invite bago kayo sumama. Hindi ko alam kung anong nagdala ng insimada, nagdala ng pasalubog yung distributor, madala lang kayo dito. Gusto nila talaga sabay-sabay kayo maging millionaire. Ang tanong ko, kung matagal na kayo dyan, ang tanong ko, eto, dagdagan mo pa ng 3 to 5 years kayo dyan sa ginagawa nyo. Magiging millionaire ka ba dyan? Matutupad mo ba yung mga pangarap mo? Gwapo ka ba dyan o tatanda ka dyan? Pangsagot mo, isa lang ang kailangan mong gawin. Magbago. Sabi ng mga tatalinong tao, hindi magbabago ang buhay mo hanggat hindi ka magbabago. Dapat may matanggap kang bago. Kami ang tinanggap namin pinakabago dito, alam niyo kung ano? Yung tinanggap namin na pwede pala kaming maging millionaire kahit hindi kami mataas ang pinag-aralan, kahit saan kami galing, kahit di kami marunong mag-business, kaya pala. Ang dami na. Narinig nyo naman yung mga testimony nila, di ba? Buksan nyo lang ang isip nyo. Ako, ito nangyari sa akin after 18 months of doing the business. I became the first lady global marketing director. May mga nauna sa akin, kaya lang hindi sila nagtagal. Nung maraming nakasimangot, di nila kinaya. Eh ako dahil naka-mindset ako na pag nakasimangot yan, sasali na yan! Malapit na! Ka-mindset ako noon. Kaya nag-millionaire ako, hindi ako nag-quit. Ngayon, ang nangyari, yun, marami sa sinali ko dito, tsaka tinuruan ko dito, puro millionaires na rin.
At ang matindi, mas magagaling na sa akin magsalita. Grabe. Pwede nga ako matulog eh. Hindi ko alam ba't ako nandito eh. Ito na yung bahay namin. Dati kami nakatira sa squatters area. It sits on a 1,000 square meter lot at the heart of Metro Manila. Malapit sa MOA, malapit sa airport. Di ba? Sinisilip-silip lang namin noon yung subdivision na yan. Artista yung may-ari niyan dati. Hindi ko lang sasabihin, baka hindi nyo kilala. Huwag niyo akong pilitin, baka hindi nyo kilala. O sige, kilala nyo si Armando Guyena. Kilala niya? Grabing tandaan nyo na. Anak niya si Tina Revilla at saka Marites Revilla. Diyan sila lumaki. Pero hindi yan yung bahay na yan kasi yung bahay nila giniba na namin. Bagong bahay yan. Para doon sa mga millennials, si Bernard Palangka. O, kilala niya. Parang si ate millennial eh. Doon lang siya umuo eh. Yan, mga apo naman na yan. Ewan ko kung meron pang-artista sa kanila. Yan, no? Isang bahay lang yan, pero iba-ibang part ng bahay. What else? What else? Yan. Hindi lang isang house and lot, many houses and lots. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, may mga condos, may mga lote. Lahat yan galing sa lifestyles. Praise God, galing sa lifestyles yan. 20 condominium units. Alam niyo ba't dumami yan ng ganyan? Hindi ko po tinitiran yan, mga yan. May mga tenant yan. Dumami yan, kaka-prospect ko ng ahente. Pag pre-prospect ako ng ahente ng kondo, po-prospectin ko rin. Ang gagawin ko, bibilang ko ng kondo. Hindi ko napansin, dumami na yung kondo ko, kaka-prospect ko. Pero lahat yan nagbayad lifestyles. Galing, no? Pero ang mamahal na niyan ngayon, sa isa, pinakamababa, 7 million. 20 yan, di ba? Grabe, no? Di ba? Grabe si Lord, drop out ako eh. Sakit ako ng ulo ng nanay ko eh. Ganun ako ng nanay ko dati, di ba? Ngayon ganyan. Tapos, mga investment. Yan, marami akong investment, iba-ibang investment. Alam niyo bakit? Nagtatabi ako ng investment. Kasi marami akong pamangkin. Marami akong pamangkin. Yung mga pang-college nila, nakatabi ng lahat yan, yung mga pang-college nila. Diba? So, wala nyo, sinong paboritong tita? Sinong paboritong anak? Ang hirap sa inyo, pag kayo na lang yung asawa, hindi ka pa paboritong asawa. Diba? Alam, paborito kang asawa, Balisin yan. Kaya kami nagpupunta sa Balisin, member kami dyan. Ganun ba? Ang yayaman kaya, mga millionaire yung mga members dyan. Tapos ako member dyan, di ba? Grabe. Puti na lang, sumali ako sa lifestyles. Nakabili na po kami ng mahigit 20 cars dito sa lifestyles. Pero ito yung highlight ko lang, yung Mercedes-Benz, una kong luxury car. Pangalawa Pangalawa sa favorite ko yung Toyota Land Cruiser kasi ito talaga dream ko. High school pa lang ako, dream ko na yung Land Cruiser. Tapos yung Super Grandia, favorite ng nanay ko yan. Kasi lagi kami may van, magkakasama. Pero ito yung latest acquisition namin ng car. Ano yun? Yung Jaguar all-electric vehicle. Grabe. Ako yung pangalawang nakabili ng Jaguar electric car. Yung unang bumili, kuwang ko. Ako daw yung sunod. Hindi pa uso masyado electric car nung binili ko yan. Talagang lakasan lang ng loob. Kasi ang intindi ko, binigay ni Lord sa akin yan. Yeah? Pag binigay ni Lord, talagang marami. Dami nang naging anak yan. Dito sa lifestyles, ilan na yung may mga electric car. Si GMD Raymond, si GMD Angie, meron din isa sa Cebu. Nauso na electric car dito. Imaginein mo, ikaw may electric car. Sasaksak mo lang sa kuryente, aandar na. Walang hindi ka pupunta sa gasolinahan. Grabe. Gusto niyo yung ganyan? Yes! Tumahimik. Paano pag nalobat, nasa daan ka? Ang lang. Pag ka pupunta ng Pangasinan.
Okay, travel. Sa buong mundo naka-travel na ako at pag nag-travel ako ng malayo-layo, syempre, business class. Yan. Ay nanay ko, nakasakay yan. Hindi lang business class, first class. Kasama ko yung nanay ko sa Canada. Ang sarap. Di ba? Kasi nagagalit nga siya sa akin kasi hindi ako nag-graduate. So, nung pumunta kami sa Canada, kasama siya, naka-first class kami. Merong tinutulak na tray doon, sabi, Miss Mendoza, Mrs. Mendoza. Tapos, binuksan yung kakainin. Siyempre, nakita namin ng nanay ko, iba-ibang korte, kuha kami ng madami, kuha siya ng kuha. Kuha. Hanggang mabusog na kami, busog na kami. Tapos maya-maya, bumalik yung flight attendant. May dala na naman bagong pagkain. Sabi sa akin, Miss Mendoza, Mrs. Mendoza, ito na yung main course. Appetizer lang pala yun. Busog na kami. Sabi ng nanay ko, ano to, busog na tayo. Sabi, pwede pa balot? Grabe talaga. Yeah, kung saan kami nagpunta, ang pinaka-dream ko, sobrang pinagpapasalamat ko kay Lord, no? Ito talaga yon na mai-travel ko sa iba't ibang lugar ang pamilya namin. Nanay ko, tapos yung mga kapatid ko, mga pamangkin ko, sanay na sanay sa airport, sanay na sanay sa immigration, sanay sa aeroplano. Grabe talaga. Alam ko, dream ko yan. Ang sarap magbiyahe. Biyahe kayo tapos may kanya-kanyang bawon. $100, $100, $100. Grabe talaga. All because of the lifestyles opportunity. Ang nanay ko, nagpunta sa Holy Land, Israel. Dinala ko sa Paris. Sabi ng nanay ko, ba't tayo nandito? Sabi ko, Nay, trip ko to, madala kayo sa Paris. Makita niyo yung Eiffel Tower. Sabi niya, nasaan? Yan o. Sabi niya, ayan ba? Mukha namang poste ng Meralco. Hindi pala niya na-appreciate. Ang gusto niya, bulaklak at saka pilgrimage. Pero sobrang saya ko talaga. Hindi niyo po alam kung anong nararamdaman ko. Masaya. Ano pa, mga kaibigan ko, yan yung mga nagsalita dito kanina, di ba? Pare-pareho kaming walang pera dati. Nandito kami, sabi lang namin sa isa't isa, walang walang bitawan, kapit lang tayo, kahit maraming di naniniwala sa atin, go lang ng go, bitch, yayaman din tayo. Ngayon ang yaman na namin. Grabe yan, pag naglakwatsa kami, ang bilis lang namin mag-decide. Tayo sa Japan. Si Angie nga nakakainis yan hindi pa nga kami nakakabalik ng Pilipinas, nagpapabook na naman ng lakwatsa. Pero sobrang pasalamat kami kay Lord. And of course, when you overflow, kung siksik-liglig na gumapaw ang blessing ng Panginoon sa'yo, it's not for you to keep, it's for you to share. So meron kaming foundation, charity foundation, yung team namin, nakapangalan sa akin, ayan yan ako. Opelia Ico Mendoza P6 Cares Foundation. Na pag may time, pupunta kami sa mga nangangailangan, nasalanta, nandiyan kami, nagpupunta. Why? Because we overflow. Gustong-gusto namin talagang ma-share. And gustong-gusto namin kayong makasama na nag-share ng maraming blessing sa maraming tao. Yung taong nag-invite sa inyo, nako, kahit iba pa itsura niyan, kasi ito itsura ko dati. Yan, sobrang payat ko, parang kasi pag may ulcer ka, payat ka eh. Ganyan. Ito naman, kaya ako may belt bag, pag naniningil ako ng may utang, saksak agad. Kailangan maisaksak mo na agad yung nasisigil mo. Pero ako yan ngayon. Paano? Nawala. Ayan! Ayan ang nanay ko. Nagtatanggap ako ng award. Every year, nagbibigay ng award ng lifestyles. Nagtatanggap ako ng award, kasama ko sa stage ang nanay ko. Kasi hindi ako naging honor. At least ngayong taon-taon, honor ako. Gusto niyo mag-lifestyles? Yeah! Gusto niyo yumaman. So, life is a choice talaga.
Opo, bumabawi po ako. Kasi doon sa disappointment na nabigay ko sa nanay ko. Kasi alam nyo, sa mga magulang, ewan ko kung nararamdaman nyo to. Kasi ang alam ko, nung bata kami, binigay sa amin lahat. Di namin kailangan magtrabaho ng bahay, basta ang importante makapag-aral kami. Dahil elementary tsaka high school lang sila. Tapos na ano ko pa, na disappoint ko pa. Parang ang feeling ko, their parenthood is a failure because I, their child, failed. So kailangan kong umasenso talaga, kailangan kong bumawi. Yun, gusto kong bumawi talaga. So, nung nahihirapan ako sa buhay, yung pala, pag nahirapan ka, hindi ka umaasenso, ikaw pala yun, choice mo pala yun. Buti na lang. At the opportunity, I grabbed the opportunity of lifestyles. Dumating siya, nung nakita ko na pwede, tinanggap ko yung opportunity. Why? Sabi dito kasi, your life tomorrow, yung kinabukasan mo, will be the results of the choices you make today. Ngayon. So sabi ng nanay ko, sabi ko sa nanay ko, Nay, may matino na akong trabahong nahanap, lifestyles. Sinama ko siya dito. Sabi ko, ito na, matino ito. Tapos pag upo niya dyan, dumati yung host. Sabi ng host, good morning! Pinarinig niya yung good morning, tumayo yung nanay ko, umalis. Hinabol ko, sabi ko, Nay, ba't ka umalis? Umpisa na. Sabi niya, hindi yan matino. Gabi, good morning. Pero alam nyo, yung kapatid ko kasi, naging doktora. Pag masakit ang ulo ng nanay ko, nagre-reseta yung kapatid ko. Lalang, okay lang yung nanay ko. Ako ang magre-reseta. Iba ang reseta ko. Mahaba. May logo ng Union Bank. Name, date, amount in words. Pirma. Bigay ko sa nanay ko. Nawawala ang sakit ng ulo. Ito lang ang ibig sabihin nun. Ang mga nanay mukhang pera. Tama? Kaya iba na linya niya sa akin ngayon. Iba na. Alam niyo kung anong sinasabi niya sa akin ngayon? Sabi niya, anak, buti na lang, wala kang nakuhang matinong trabaho. Folks, masaya tayo ngayon, di ba? Masaya tayo ngayon. Pero, harapin na natin ang katotohanan. Lilipas ang panahon, tatanda tayong lahat. Tatanda. Maikli ang buhay. Ang tanong, saan mo ginamit ang buhay mo? Natapos lang ba yan sa trabaho? Tapos pagkadating ng 60 years old, retire? Wait to die. Ganun lang ba ang life? Or, kung ngayon pa lang, nagla-lifestyles ka na, lumalaki na yung kita mo, marami ka na tutulungan tao, tapos nagkakaroon ng personal growth, marami ka natututunan. Pagdating mo ng 60, you have a business that can finance you. Kung mabuhay ka pa ng 70 years old, 80 years old, 90 years old, 100 years old, mapipinance ka. Hindi ka manghihingi sa mga anak mo, hindi ka manghihingi sa gobyerno, mabubuhay ka ng maalwan, at higit sa lahat, marami kang mai-inspire na tao. Sabi nila, marami raw manloloko sa Pilipinas, maraming magnanakaw, maraming snatcher, maraming ganun-ganun. Hindi natin masisisi. Mahirap yung mga tao sa bansa natin, maraming mahirap. Pero magpapatuloy yung kung wala tayong gagawin. Ganun ng ganun. Anak ng anak, padami ng padami. Pero narinig nyo to eh. Meron kayong pagkakataon na makatulong sa pagbabago ng buhay dito sa Pilipinas. Kaya nyo narinig to. Sabi nga kanina, iba yung plano mo, pero iba ang plano ng Panginoon para sa iyo. Yan ang plano ng Panginoon sa iyo. Ayaw mo man, makarating ka dito kasi ikaw ay magiging blessing sa maraming tao.
Yung tao nag-invite sa'yo, kahit hindi pa masyadong mayaman yan, nag-uumpisa pa lang yan, huwag ka mag-alala, may mentor yan. Pinakamaganda, sumama ka para sabay-sabay kayong maging millionaire. So, yan lang po. Maraming salamat. Bilang kasiyahan, meron pa kami pamimigay na raffle sa inyo. Atuwaan lang to, Sir Edwin, Sir Jack,